Mga kababayan, kamusta po? Kamusta? Hamagaluson Visayas at Mindanao at siyempre mga OFW natin na tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Kamusta po ang lahat? So ngayon ay meron akong ipapakita sa inyo o meron tayong papanoorin mga kababayan na grabe kung ipagtanggol niya ang ating mahal na presidente na BBM. So ito ay talagang handang-handa na siya o handang-handa makipagpatayan. Ayan, para sa ating bansa. So siya ay isang kawal ng demokrasya. So panoorin natin at ating alamin kung sino ba talaga itong lalaki na to na sobrang napakasolid niya. Bayan po muna ninyo, makapagpasalamat ako doon po sa mga daan-daan na nagkukomento dito sa ating pong YouTube program, pong Walde Carbonell Reports. Ayun mga kababayan, siya pala si Walde Carbonell. Bago po nating kaibigan na nagbibigay po ng nagpaparamdam ng kanilang pakikisa dito po sa ating palatuntunan at sa ating pakikibaka. Isang halimbawa po yan, ibayaan po ninyong hindi ko papangalanan, ay meron pong isang bago nating kaibigan na prominenteng mamamayan dyan po sa Batangas. Hindi ko na rin po sasabihin kung saan bayan ng Batangas sapagkat kilalang kilala po yan. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sa kanyang pagnanais na makatulong po sa ating programa, hindi lamang po isang libro ang kanyang binili. 20 libro ang kanya pong binili upang sa ganun may pamahagi niya sa kanyang mga kasamahang Batanggenyo at makatulong dito po sa ating programa. Maraming salamat po. Dahil po dyan, bumili po ako ng mga extra magazine dito ng ating pong ito pong ating machine rifle na ito. Ang kalibre po niya ay 223, pareho po ng Armalite. Bakit po tayo nag-aarmas? Sapagkat mga kaibigan, mukhang hindi na po uso na may pagtanggol ng pulis o ng ating pong military ang ating pong mga mamamayan. Katunayan, sa panahon ni Duterte, ang mga pumapatay ng tao ay mga pulis sa ilalim ni Bato de la Rosa at ng digunggong na si Duterte. Ngayon, tayo po ay Ilocano. Hindi po tayo nagiging tribal na porque sila ay Bisaya, Dabawenyo, sila po yung ating kinakatakutan. Hindi po tayo tribal. Ang akin po ay, bagamat purong Ilocano po ako, ang tatay ko ay taga La Union. Ang nanay ko ay dyan po sa Tayog, Pangasinan. Yung pong Pangasinan na yan, doon po sa eastern part, malapit sa Villa Cis at Ordaneta, Ilocano speaking po yan. Malapit din po yan sa Natividad, yung po mga pamilya dyan sa Pangasinan. Kaya nga po, tayo ay isa pong Ilocano at hindi po tayo natitinag dyan po sa mga pagbabanta. Pero hindi naman po tayo si Jose Rizal na basta-basta na lamang magpapabaril. Tayo po, pagka mamamaril din po tayo sapagkat tungkulin po natin ipagtanggol hindi lamang ating sarili, kundi ang kalayaan ng pamamahayag. Press freedom has been under attack under the Duterte administration, lalo tigit ang sinabi ng estupidong Duterte. Sinabi ko po yan. Si Duterte, digong ay estupido, mga kaibigan. Akala nyo sabihin niya, ito po ay estupido. Grabe si Carbonell pala napakalaki yung galit niya sa dating ang presidente na Duterte Grabe, talagang kung ano-ano ang masasakit na sinasabi niya kay dating Pangulong Duterte. Sa katunayan nga, pumunta pa dito sa Luneta, itong si Carbonell na to, at hinamon niya yung anak ni Duterte na si Baste na magkita sila doon sa Luneta. So, ang nangyari ay hindi sumulpot itong anak ni Duterte. So, panoorin natin yung mga video na to. Hantang atras dito Dita Bisbisaya, uray no, inyate aramidan da, hantang agatras, kung kunada, ta, namuna ito magpaltog, amukwar, adda baro nga paltog ko. Bayan po ninyo mag-Ilocano tayo ng konti. Ngayon, ano po itong ating pong pangalawang follow-up dito sa pronouncement ng isang Ilocanong presidente. Ang sabi niya, noong isang araw, hindi na importante yung impeachment. Ano po ang paninindigan natin? Bagamat Ilocano siya, Ilocano ko, bagamat ako po ay talagang anti-Duterte,
Hindi naman po tayo pro-Marcos. Ang akin po, pro-truth, pro-justice. Tayo po nakasalala, nakatuon sa katotohanan. Ang katotohanan, dapat pagbayaran yung mga malawakang pagnanakaw at panluloko ng mga Duterte. Ang pamilya na yan, napakalaking kriminal. At lahat ng boboto, lahat ng susuporta sa mga kriminal na Duterte ay kriminal din at dapat ding kasuklaman ng kawalan demokrasya. Yan po ang ating pong paninindigan. Ngayon, kung sino man ang magtatanggol, sabihin, huwag nyo na impeach yan kasi maraming trabaho, maraming importanteng gagawin ng Kongreso, maraming gagawin ng Senado. Ang tawag ko po dyan ay mali, malaking kamalian yan. I'm sorry, Mr. President, you are in the wrong language. You're using a different language. In Latin, they call that non sequitur. Argumentum non sequitur. It does not follow. Yan lang po ibig sabihin yan. Medyo nag-Latin po tayo ng konti. Ngayon, ano po ang mas importante? Mas importante ang katotohanan. Mas importante ang katarungan. Walang katarungan yung hayagan, malawak ang pagpapatay. Ultimong presidente, sinasabing kaya ipapatay at meron na siya di umanong kinausap na killer. Anong klaseng public official yan? Nakikipag-usap sa killer? Ganyan ba ang ginawa ninyo kay Percy Lapid? Kaya po tayo humahanga dito kay Risa Hontiveros, kay Laila de Lima, at lalo tigit kay Sunny Trillanes. Ang akin pong pinagtatampo dito sa Quadcom, meron pong isang chairman dyan. Abay, sabi niya ba naman kay Trillanes, unpatriotic, ang dahilan. Bakit siya nakikipagkutsabahan, nagko-cooperate sa ICC? Katraidoran daw yan. Yan ay unpatriotic. Paano naging unpatriotic ang humanap ng katarungan, ang humanap ng tama sa batas? Kaya nga po, wala tayong asahan dito sa mga leaders natin. Nung binulgar ni Trillanes yung napakalaking pera ng mag-aamang Duterte dyan po sa Bank of PI sa Julia Vargas, mga kaibigan. Julia Vargas Street, dyan po sa Mandaluyong. Abay, meron nagsabi sa kanya, saan mo nakuha yung impormasyon mo? Alam po ninyo, sa media, hindi po tungkulin na sabi ng impormasyon, sapagkat sagrado po yan. Pero to si Trillanes, sa kanyang pagbibigay dito kay Congressman Paduano, sinabi niya ang kanyang source. At ang kanya lamang kahilingan ay magpirma ng kapahintulutan si Duterte na busisiin ang kanyang bank account at mapatunayan kung meron nga siyang 2.7 billion pesos. Yan lamang po issue dyan. Pag yan po ay napatunayang hindi totoo, si Trillanes will be a political gunner for eternity. Wala na pong pag-asa sa politika yan. Pag napatunayan na siya nagsisinungaling, ang kaso hindi mapatunayan na siya nagsisinungaling sapagkat totoo na talagang magnanakaw ang mga Duterte. Magnanakaw na, kaya na natin patawarin yan sapagkat Pilipino tayo eh. Pilipino duwag. Pilipino ayaw lumaban. Pag siya ninanakawan, ganyan talaga politika. Mali. Pwedeng malinis ang politika. Hindi kinakailangan madumi ang politika. Ang madumi sa politika ay ang mga politikong madumi. Yung mga senador na pareho na Jingo Estrada, Bato de la Rosa, Bongo, Bong Revilla, at ilang pang mga senadores dyan na kumakampi pa kay Duterte hanggang ngayon. Kaya nga po dito sa impeachment na ito, pakalarin po ninyo ito. Babantayan ng taong bayan ito impeachment. Ituloy ninyo, Quadcom. Ituloy ninyo, mga congressman. Huwag po kayong susunod kay Bongbong Marcos sa kanyang patutsadang. Huwag ninyong ituloy yan. Sapagkat para po bang takot na takot siya kay Sara Duterte. Hindi ba siya lumapit? Sapagkat nanununtok pala yan si Sara Duterte, mag-aaral siya ng